Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 Post-SONA Discussions. Live po tayo ngayon mula sa makabagong San Juan National Government Center. Tayo ay napapanood sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod na pagbagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon at upang talakayin at maunawaan na mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Mula sa mga paksa ng seguridad sa pagkain, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa, pagbuti ng serbisyong medikal sa bansa, at marami pang iba. Lahat ng ito ay tinatalakay na. Ngayong araw, kasama natin ang good governance, peace and order, and security cluster. Isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation Secretary na Sir Pangandaman Sr. Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isagani Neres. National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez. Armed Forces of the Philippines Chief, sir, nawala yung pangalan. Romeo Browner Jr. Sir, huwag niyo akong ipakulong. Philippine National Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo. Yan, let's start. Para sa ARTA, madiin ang naging pahayag ng Pangulo tungkol sa paglaban sa korupsyon. Malinaw rin ang kanyang pag-promote ng digitalization of government services gamit ang eGov app. Ano ang ibig sabihin nitong mga pahayag na ito para sa inyong ahensya? At ano pa ang maaasahan namin mula sa ARTA kaugnay sa mga direktibang ito? DJ Perez. Maraming salamat, Yusek Claire. Sinimulan po ng ating mahal na Pangulo ang SONA the other day sa pagtanggap o pagkilala ng mga hinaing ng taong bayan tungkol sa kakulangan ng serbisyo publiko. At ito po ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng pag-utos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na lalo pang paigtingin ang ating mga programa. Ang Anti-Red Tape Authority po bilang ahensya under the Office of the President, mandated to implement the National Policy on Ease of Doing Business, meron po tayong na-develop na digital-based platform which we call the Electronic Complaints Management System. Ito po ay maaaring makatanggap ng reklamo ng taong bayan 24/7 gamit ang artificial intelligence. At dahil din po sa kautusan na tayo mag-interconnect sa eGov.ph, ginagawa na po natin ito. Hindi lang po yon, lahat po ng programa at mga inisyatibo ng Anti-Red Tape Authority towards good governance, kagaya po ng Philippine Business Regulations Information System, Anti-Red Tape Electronic Management Information System, Report Card Survey, at ito pong CSM, no? Lahat po ito ng mga programa ay lalo pang mapabuti ang serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno. Kasama na po dito na magbibigay sa mga taong bayan na i-rate yung kind of services. Dito po sa Anti-Red Tape Dashboard na ating i-implement sa taong ito, lahat po ng taong bayan na mayroong reklamo, pwede po nilang gamitin itong dashboard na ito. At ang dashboard will also have access by the President, by government agencies. Hindi lang po ito isang digital-based platform. Ito po ay magiging monitoring system or control system center ng ating mahal na Pangulo. Dahil po dito sa dashboard, makikita po natin yung low-performing agencies at high-performing agencies. Makikita din po natin dito ano ang ahensya na maraming reklamo ang taong bayan. Dito din po makikita lahat ng mga proyekto na merong anomalya, merong question ng ating taong bayan. At dahil po dito, i-call out natin. Gagamitin po natin itong dashboard na ito, accessible for all to all public and private stakeholders. Ito pong dashboard na ito ay sinusuportahan
ng ating mga kasamahan sa Chambers of Commerce, even our development partners. Dahil po dito open at with the use of artificial intelligence, dahil po dito nakikita ang kabutihan ng platform na ito, nakatanggap po tayo ng proposal from the Tony Blair Institute, Bill Gates Foundation, upang lalo pang paigtingin ang programang ito. Kasama po natin ng Asian Development Bank. Pero dito, na-recognize po natin na ang ARTA po ay isang ahensya lang na nag-interconnect ng government agencies. Nire-recognize po natin yung lead agencies dito. Ang ARTA po ay isang ahensya na that has that unique mandate of interconnecting government agencies, that has the mandate to capacitate and enable government agencies, and at the same time enforce. And we have already resolved cases. Our resolution rate is almost 99%. The 1% cases that about less than 200, we referred it to the Office of the Ombudsman and the Civil Service Commission. Makakaasa po ang ating taong bayan na ang Anti-Red Tape Authority ay mabilis kumilos, makaka-resolve dahil po dito ang ating resolution rate is at 99.77%. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po at DG Perez. And of course, dapat hindi mag-atubili ang ating mga kabayan na magsumbong kung may ganitong mga klaseng anomalya. Yan, salamat po. At sa issue naman po ng droga at ilan pang illegal na gawain ang nabanggit ng Pangulo. Sabi niya sa kanyang naging talumpati, sa lahat ng mga operasyon ukol sa droga, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal, mahigit 50 Secretary John Vic. Sa hanay ng DILG at mga attached agencies nito, mula nang kayo ay nanungkulan, gaano ninyo pinagtuunan ng pansin ang paglilinis sa loob ng mga ahensya at paano nyo ito pinaiigting? Well, nauna na nung bagong upo pa lang ako. Inuna namin yung mga nagbubodega na police ng drugs. Yung Operation Mayo, 50 ang pulis na pinakulong namin dahil kasama sila lahat ng holdover yan from 2016 to 2022. May nagkaroon ng institutional practice na kung makakahuli ng 100 kilos, ibobodega nila 90, isasabit 10. Para magkaroon sila ng accomplishment, kukuha ng sino man dyan nasa kanto, babarilin, maglalagay ng drugs, kukuha ng reward. Ayan ang naging sistema at kultura nung panahon na yon. Noong panahon ni Presidente Marcos, sabi niya, tigil na yan. Ang nangyari niyan, hinuli muna namin yung bodega. Wala nang reward system. So going from a consumption-based strategy in curtailing drugs, naging supply side ang kinuha namin. Just to give you an example, since the President, the national consumption of methamphetamine in the Philippines is 16 tons a year. In the last 8 months, ang interdiction efforts ng PDEA, PNP, NBI, lahat ng ehensya natin, ay umabot na ng 6 tons. Correspondingly, umakyat ang presyo ng methamphetamine by 35%. It's now 6,800 pesos per gram street market value. Ano ibig sabihin yan? Nag-curtail na ang supply. Ang demand, lumilit na rin, pero kaya tumaas ang presyo ng gusto. That is our aim. You don't only go for the consumption side, yung mga nahuli, but you go after the supply side. Kung makikita mo, out of that 6 tons ang nawala, umakyat rin ang presyo. So the drug war is working without killing anyone. Hindi kailangan patayin ang tao para manalo sa drug war. Kaya pala lumalabas din po kahit nung nakaraang administrasyon, hindi rin talaga nasasawata ang problema sa illegal na droga? Hindi kasi naging endemic sa kultura na eh. Ayun yung nakasira sa kultura ng mga law enforcement agencies dahil ginawang reward side ang pagkuha ng droga. So, nilaro nila yung sistema. Kung may reward side, pinapalaki nila reward nila. Ngayon, wala tayong reward side, but it is just doing their job. And the President is very serious. Siya mismo ang doon sa pag-incinerate ng drugs. It's a record number of amount of drugs, pure, tested ng mga laboratories na sinunog at one single time. At every week, nagsusunog tayo. Hindi na tayo nagbobodega, diretsong sunog na. Maraming salamat po, Secretary Remulla, at patungkol dyan.
Usapin tungkol naman sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas naman ang susunod na naging pahayag ng Pangulo. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyang pandigma, at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na nadaragdagan. Angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtatanggol ng ating mga kapuluan. Sek Gibo, pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting detalye patungkol po dito sa pahayag ng ating Pangulo? At kontra sa paniniwala ng iba na nahinto na raw ang ating mga modernization efforts. Hindi, tuloy po ang modernization at lalo pa natin ninanais na bumilis ito. Kaya ang aming pakay ay sana maamyendahan din ng Kongreso ang modernization law ng PNP ng AFP dahil ito ay nakasalalay sa 15-year na horizon. At alam natin na nag-o-obsolete ang mga kagamitan in a much shorter time. Pangalawa, pinaghahandaan din namin ang mga kinakailangan na suporta katulad ng mga base ng mga kagamitan upang magamit yung mga bagong sistema na darating na na-order na noon, kaalinsabay sa pag-order natin ng mga bagong sistema. Kasi nag-increase po ang area of operations natin at nagko-concentrate din tayo sa maritime domain. Yung karagatan natin na 2 milyong square kilometers. Sa katunayan, dun sa 6 na tonelada na nahuli, na katulong natin ang partner agencies, ang 1 tonelada doon, Philippine Navy ang nakahuli at tinurn over kaagad po sa ating mga partner agencies. Kaya ganun ka-importante na lumawak ang scope natin. So, ang pakay ng ating Pangulo, hindi lamang magbago or continuous na pagbabago, hindi pwede tayo bumili at hindi na magbabago yon. Dahil nagbabago ang anyo ng mga hamon na hinaharap natin. At tayo ay kailangan humabol sa ating mga nakikitang mga hamon. Kaya tuloy-tuloy po ito. Ito ay isang poste ng independent foreign policy. Sapagkat walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Kasi ang kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Pinaglalabanan yan or pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin ito. At ang pakay din po natin ay bigyan ng mas malaking espasyo ang ating Pangulo sa pamamagitan ng tinatawag na deterrence para makaandar ang diplomasya at ang ating iba't ibang security agencies. Pangalawa, katulad ng diskusyon natin po kahapon, ay sumasama ang mga tama ng... kaya inaasahan po natin sa unang yugto kung malalaki ang disaster. Ang Armed Forces at ang PNP po ang inaasahan. Sa frontline po, ang PNP, BFP, Coast Guard. Pero ang heavy lifting, yung magdadala ng maraming bagay, lalo na sa mga liblib na lugar, ang Armed Forces. Kaya ito, patuloy din natin minomonitor. Pangatlo, ang hamon, hindi lamang ang tinatawag na traditional threats, kung hindi, nandyan na rin ang asymmetric and hybrid threats katulad ng cyber attacks at iba't iba pa. Ngayon, ang tinatawag nila nung araw na Moore's Law na every 2 years nag-o-obsolete ang cyber technology, hindi na ho ganon. Sa iba pong mga conflict areas ngayon, kada 3 buwan, nagbabago na. Kasi nga, katulad nung sinabi ni Director natin sa ARTA, may artificial intelligence. Natutumbok kaagad ng mga katunggali ang kapabilidad mo. Dahil may pamamaraan na sila na matumbok ito. At pang-apat, sa 7,000 islands, 2 million square kilometers, ay hindi natin masusustini ang
katulong ang PNP at ibang agencies ang kapayapaan at deterrence sa size ng armed forces. Ikumpara natin sa ating mga per capita ratio natin, population versus uniformed and non-uniformed members ng Department of National Defense. No? Isa tayo sa pinakamaliit. Ang kasundaluhan natin ay 162,000 lang. Ang kaalinsabay natin na bansa, katulad ng Thailand, 360,000 na yan, maliban pa sa pulis. So, kung kapayapaan, kapuluan, deterrence sa pinag-uusapan, hindi lamang kagamitan, kung hindi katauhan ang kailangan natin dagdagan. Masabi ko rin, hindi lang po ito ang mandato ng Department of National Defense, kung hindi ang pang-aalaga at pag-aaruga sa ating mga veterano. Sa ganung pamamaraan, ginawang priority project ng ating Pangulo ang paggagawa ng Veterans Health Service kung saan i-decentralize ang pagbibigay ng primary care at consultative care, telemedicine, reseta, blood transfusions, ang 15 na tinatawag na Valor Clinic na ikakalat sa buong Pilipinas at dadagdagan pa. Ang Veterans Memorial Medical Center na 1947 pa, kailangan ibagbagin at i-remodel dahil ito'y luma na. So, i-upgrade po ito'y magiging specialty and high-quality tertiary care center ng ating mga veterano. Ngayon, para naman ma-decongest ang ating mga hospital dahil marami po sa ating mga veterano humahaba ang confinement average dahil kinakailangan po nila ng hospice. Gagawa po ang Philippine Veterans Affairs Office ng mga hospice sa ating mga veterano na hindi na po kaya alagaan ang kanilang mga sarili at wala pong kapamilya na mag-aalaga po sa kanila. Ang government arsenal naman, siya ang gumagawa ng bala at iba't iba pang mga monumento de maarmas na kinakailangan natin, iminomodernize din po natin. And yung OCD po, na-discuss na natin kahapon, na bilin ng ating Pangulo, response. Anticipate potential disasters, bilisan ang response. Ngayon, itong ecosystem na to, enterprise ang tawag dito sa private sector, enterprise dahil maraming ahensya. Ang importante dito ang operational security natin. Dahil critical ang mga infrastruktura dito, napaka-importante na ang tao at ang ating mga proseso, ang ating kagamitan ay pangangalagaan ng seguridad. Kasi ito ay numero unong target na tinatarget ng mga may interest na pahinain tayo. At alam nyo na kung sino yon, hindi ko na babanggitin, na mga bansa. Tatagal eh. Alam nyo naman, pagka nako sa bansa na yon, hindi na ako titigil. So, ganoon. Ito ay priority projects ng ating Pangulo. Ang target date ng completion natin sa mga priority projects, yung strategic basing program natin kung saan dadagdagan natin ang ating mga base, kalinsabay ng Coast Guard, dahil maraming maritime areas, lalong-lalo na sa dako ng Pacific Ocean na kailangan nating dagdagan, ay of course mag-e-extend ito. No? Pero kailangan umpisahan na ngayon. So patuloy ang ating modernisasyon. Ang isa pang importante, dahil walang bansa sa mundo, nakikita natin, nakakayanin whether natural or man-made calamity. Pinalalaki ng ating Pangulo at isang importanteng hakbang sa kada foreign engagement niya, kaalinsabay ng ating National Security Advisor at Foreign Affairs Secretary, ang paggagawa ng alyansa para itaguyod ang international law kung saan itinataguyod natin ang karapatan natin na gamitin ang likas na yaman sa ilalim ng karagatan pagka tayo'y 80% karagatan
at alagaan ito. Sabi ng ating Pangulo, hindi ako nagpupundar para ngayon lamang kung hindi para sa kinabukasan. So, pinupundar natin to, pinangangalagaan natin to para meron tayong ipamamana sa mga Pilipino sa kinabukasan nila. Salamat, Secretary Gibo. Nako, sa kinuwento po at ipinahayag ng ating Secretary Gibo, parang ang hirap maging D&D Secretary. Sa ilalim po ng pangunguna ng ating Pangulo, madali. Lalong-lalo na po siya ang timon at may po tayo na isang pamilya na suportado po namin ang isa't isa. Yan. So, i-follow up ko lang. Hindi pala pwedeng i-request lang na gusto kong maging D&D Secretary. Tapos wala kang skills. Mahirap po yun, lalo na seguridad ang pinag-uusapan natin. Ayan. Para sa Armed Forces of the Philippines naman, sa parehong pahayag ng Pangulo, General Browner, okay, patungkol pa rin po sa modernisasyon. Ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Well, kami po sa Armed Forces of the Philippines ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil tuloy-tuloy po yung ating modernisasyon ng ating Armed Forces. Idagdag ko lang po sa sinabi ni Secretary Teodoro, bukod po sa mga base na dinidevelop na po natin, ay marami na po tayong nabiling mga kagamitan, mga platforms, katulad po ng mga barko ng Philippine Navy. Dumating na po yung bagong frigates natin. Meron na po tayong 2 bagong corvettes. Parating na rin po yung 6 na offshore patrol vessels natin. Marami na po rin tayong mga mas maliliit pa na mga barko na dumating na. Para sa Philippine Air Force naman po, marami na po tayong Black Hawks. At dadagdagan pa ho natin itong mga Black Hawks natin na ito dahil kailangan natin ito para sa ating seguridad ng ating bansa. Hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, kundi sa panahon ng kalamidad, itong mga helicopters na ito, yung mga C-130s po natin, ito po yung mga nagdadala ng relief goods sa mga bayan na talagang nasalanta ng bagyo or naapektuhan ng mga disasters. Bukod po dito, may mga bagong tangke tayo sa Philippine Army. At marami pa ho tayong mga self-propelled howitzers, mga bago po ito at marami pa ho tayong kinukuha. And meron po tayong in-order na mga 12 na karagdagang FA-50, mga jet fighters po natin, nang sa gayon mas madepensahan natin, mas mapatrolyahan natin, hindi lamang po ang West Philippine Sea, kundi yung buong archipelago, yung buong karagatan po ng Pilipinas. Bukod po dito, tuloy-tuloy rin po yung ating ginagawang pag-update, upgrade ng ating cyber systems dahil nakita po natin na talagang isa sa mga bagong anyo ng digmaan ay ang tinatawag nating cyber warfare. Kaya't talagang pinapalakas po natin ito dahil alam natin na ang mga Pilipino po ay talagang mahusay, magaling, may talento sa cyber. Kaya't gagamitin po natin ito, hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, pero kung kinakailangan na tayo ay umatake, ay kaya rin po natin. No? So I believe that when it comes to cybersecurity, kaya po nating lumaban sa mga bansang mas developed, no? Kesa po sa atin. So marami hong ginagawang mga aktibidades ukol po dito sa modernization natin. Pero hindi lang po tayo ang nagmo-modernize, pati na rin po yung ibang mga armed forces sa buong mundo. Kasi nga po, nagbabago ang anyo ng digmaan. So, kasama rin po natin yung ibang mga bansa dito. Tumutulong rin po sila sa atin upang ma-develop yung ating kakayahan na madepensahan yung ating bansa. Gusto ko lang pong banggitin rin that meron po tayong programa, may programang ating Pangulo, yung tinatawag po nating Self-Reliant Defense Posture Program, kung saan po yung mga defense industry, local defense industry, tinutulungan natin na ma-develop so that tayo na po dito sa ating bansa
ang gagawa ng sarili nating mga gamit pandigma at pati na rin yung mga bala at yung mga kailangan natin ng mga supplies upang madepensahan natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, General Browner. Although, we are not waging war against anybody, kailangan lang din pong handa tayo. Tama po yun. No? Yung sinabi ng ating Pangulo na we are friends to all, enemies to none, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo lalaban kung kinakailangan. That is why kailangan palakasin po natin yung ating Armed Forces of the Philippines. Thank you very much, General Browner. At ang susunod naman po ay para sa Department of Justice. Ang sabi po ng Pangulo, nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Secretary Boying, ano po ang inyong nararamdaman at paano niyo ma-explain ang ganitong klaseng direktiba ng Pangulo? Mahalaga sa lahat, marahil ang suporta na binibigay ng Pangulo sa Department of Justice. Sapagkat amang ng Department of Justice ay marami at marami ito ay mayaman. At ang iniiwasan po natin dito ay maging batayan ang pera para mabuhay ang isang tao. Sapagkat kung yung mga kwento po na ating nakuha, nakalap, dito po sa pag-iimbestiga ng mga nawawalang sabungero, ay parang may presyo ang bawat buhay at kung kayang bayaran ng presyo, mayroong magdi-deliver. Hindi po ito grabe, hindi po ito lalamove. Ito po ay buhay ng tao na pinag-uusapan natin. Kaya napakabigat. At siyempre, lahat po yan, may pamilya, may kapatid, may asawa, may anak, may magulang. Lahat po yan ay hinahanap ng mahal sa buhay. At hindi ho dapat na ganun-ganun lang ang mangyayari sa atin na ang batas ay pinatutupad lamang para sa mga taong may kaya magbayad. Hindi ho dapat ganon. Kaya ang ginagawa na ho natin dito talaga ay iniimbestigahan natin ang todo at kumukuha tayo ng mga testigo na magpapatunay at mga ebidensya magpapatunay ng ating kaso upang mabilanggo natin yung mga salarin. Wala na ho tayong death penalty. Pero yun nga, ang mahalaga sa lahat, talagang masinop ang paghahanda sa mga kaso na aming pinupursige sapagkat nag-iintay yung mga pamilya na malaman kung ano nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. At sabi ko rin dito, marami ho dyan ay sinettle daw ang mga pamilya at binigyan ng compensation para hindi na maghabol. Pero dito po kasi, estado na po ang may interest dito sa kasong ito. Kahit bayaran nila ang bawat pamilya, hindi ho nila kayang bayaran ng estado sapagkat ang utang na ito ay utang nila sa mamamayang Pilipino. Kailangan meron tayong peace of mind. Dapat tahimik, lagi ho tayo may katahimikan sa buhay na tayo natutulog na alam natin na kung may mangyayari, ang batas ay kakampi natin. Kaya hindi ho namin tinitigilan. 3 taon na ho namin hinahabol ang mga salarin dito at ngayon ay malapit na tayong nating matunton ang lahat. At sa ilang linggo, marahil, ay ang mga kasong nararapat ay maisasampa na upang magkaroon ng closure at magkaroon ng katahimikan ng mga isipan natin tungkol sa mga taong gumagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Salamat, Sec Boying. Then may follow-up question lang po ako kay Sec Boying. Tuwing nakikita ko po kayo ni-interview, ako napapansin ko po to. Kapag tinatanong po siya at sabihin, kamusta na po? Meron na bang ebidensya? Meron kayong palihim ng ngiti patagilid? Ano po bang ibig sabihin ng ganong klaseng ngiti? Hindi kayang sabihin ng lahat eh. May mga bagay na mabuti ng kami na muna nakakaalam. Sapagkat hindi ho ito teleseryeng ganun-ganun lang. Po, ay ebidensyang kinakailangang ilabas natin sa tamang panahon. Kaya yun po. Pag tayo nakangiti, ibig sabihin, may nangyayari. Ayun. At araw-araw naman tayo. Ayun na. Thank you, Sec Boying. Of course, at salamat. Talakayin naman po natin ang susunod na pahayag ng ating Pangulo.
para sa Department of Foreign Affairs. Sabi po ng Pangulo, subalit ngayon, mas mataas pa ang ating kumpiyansa dahil sa mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Secretary Tess, maaari niyo po bang palawigin pa ang sinabi na to ng ating Pangulo? Sinabi rin ng Pangulo na we are friends to all and enemies to none. Nabanggit yan ni General Browner at ni Secretary Teodoro. Tunay po na ang diplomasya, na yan ang tunay na adhikain ng kagawaran ng unayang panlabas. Kami po siguro ang talagang nagdadala nitong mga salitang ito dahil kami po ang nakikipag-usap sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ngayon, dito po sa sinabi ng Pangulo, ang ibig sabihin na nabanggit na rin po ang alyansa. Marami po tayong mga kaalyansa sa buong mundo na nagbibigay sa atin ng maraming tulong. Una, ang tinataguyod nila ang rule of law, particularly the UNCLOS at saka yung arbitral award natin. So ito yung peaceful resolution of disputes. Tinutulungan tayo ng mga yan. At marami na po sila. Pangalawa, tinutulungan tayo sa ating mga OFWs. Sila rin ang tumutulong at nagbibigay din po sa mga kababayan natin, at particularly the seafarers. Nakita niyo naman, there was an incident na nandiyan palagi sila tumutulong sa mga nagiging problema ng ating mga manggagawa at mga seafarers. At pangatlo, sila rin po ang mga bayan po na ito na aming kinakausap ang tumutulong sa atin sa mga developmental needs natin, infrastructure, defense equipment, at marami pong mga tulong na ginagawa. So, ito po talaga ang pinaka-essence ng ignayang paglabas at ang aming pakikitungo sa mga maraming bansa. Kaya po medyo, yun ang sinabi ng Pangulo, na medyo nakakagaan. But I'd like to go further. Marami pong mangyayari next year, 2026. Tayo po ang magiging chair ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ito po ay isang malaking pulong ng itong ating Association of Southeast Asian Nations at marami po mga dialogue countries. So, sa taon po na to, we will be discussing political security issues, economic issues, pati na po yung mga socio-cultural issues. So, marami pong ahensya na kasama namin sa pagtulong-tulong para ang Pilipinas at ating mga ginagawa bilang consensus builder, peacemaker, and other facets that the Philippines will. Meron din po tayong inaabangan na eleksyon again next year, sa Hunyo po, tayo po ay magkakaroon ng botohan sa United Nations whereby tayo po bidding for a non-permanent member of the Security Council ng United Nations. Pag nakuha po natin yung posisyon na yan, and plus ng ASEAN, this will be a very momentous occasion para sa bayan. This is now the projection of ang bagong Pilipinas at ang leadership ng Pangulo, among others. Thank you, Sec. Tess. Pero alam niyo po ba, yung mga kaibigan natin sa media ay masaya po kasi pagka may mga issues about foreign policies, foreign relations, mas mabilis tumugon ang DFA sa inyo pong pamumuno. At para naman po sa susunod na usapin, ito naman ay may kinalaman sa Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Ang sabi po ng Pangulo, magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Secretary Pangandaman, ano po ang ginagawa sa hakbang na ito upang mapanatili ang kapayapaan sa BARM? Well, salamat, Yusek Claire. Tuloy-tuloy po tayong rehabilitation ng efforts ng Marawi. At kakibat po rito is yung pagtulong-tulong ng ibang ahensya, lalo na po ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. In fact, ito pong ginagawa nating rehabilitation efforts ngayon sa Marawi ay nabago po yung dito ngayon dahil nung una po right after the Marawi siege. Ang po ng rehabilitation efforts dito ay interagency task force nung una. Medyo nababagalan po siguro ang ating mahal na Pangulo kaya binago po niya yung approach ngayon dito
Ang ginagawa po natin ngayon is, ito pong rehabilitation efforts sa Marawi City ay hawak na po ngayon ng Office of the President. Dati po, Interagency Task Force siya, na hinahawakan ng 35 ahensya ng pamahalaan. So ngayon po, na-streamline yung ating operations at ito po hinahawakan ngayon ng directly after being supervised by the Office of the President. So napapabilis po ngayon yung rehabilitation kasi ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay medyo matagal-tagal na rin po. No? Actually, ka-assume lang po natin last year at in-enhance po natin yung rehabilitation efforts sa Marawi. Kasi nakita po ng ating mahal na Pangulo na despite of the resources that were downloaded to these agencies, medyo mabagal pa siya. At meron pa pong mga ginagawa pa ngayon. So we are now addressing yung mga gaps po, yung mga hindi natapos, yung mga na-abandon ng mga proyekto, at saka yung mga proyektong hindi pa po naumpisahan. So ongoing po yung rehabilitation efforts ngayon. In fact, medyo nagtataka po ating mahal na Pangulo dahil bakit ganon kalaking resources ang nabuhos dito at hanggang ngayon medyo marami pang kulang. We are looking at a figure of probably around 43 billion that were downloaded to the Marawi rehabilitation efforts at medyo marami po tayong gagawin. Anyway, I will not discuss the details of this. Ngayon po, ang ating kuwan ngayon is nagtutulungan po yung Armed Forces, yung Philippine National Police, at saka yung ating po mga nakikitang mga ahensya ng pamahalaan para itulak, para mapabilis po yung rehabilitation ng Marawi City. At saka pangalawa, isa po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo ay ginawa niyang mas komprehensibo yung ating rehabilitation. This includes yung compensation po na ang mga victims po nung nakaraang Marawi Siege. So ito po yung mga biktima na dapat po tulungan natin through the Marawi Compensation Board. So yung Marawi Compensation Board ngayon is an attached agency na po ngayon ng aking opisina at tinutulungan po natin sila para mabayaran kaagad po natin yung kompensasyon ng mga biktima po ng Marawi Siege. Ngayon, nakatutok po kami ngayon po dito sa mga gaps, no? Yung mga gaps, ang sinasabing gaps, ito po yung malalaking proyekto sa Marawi Rehabilitation na hanggang ngayon na hindi pa po natatapos. So anyway, I'm very optimistic po na with this approach, ay mapapabilis po natin yung rehabilitation ng Marawi. Unang-unang tinututukan po natin dito is yung tubig kasi yung tubig po kasi isa po yan sa mga basic needs ng ating mga kababayan dyan sa Marawi kasi nadurog po talaga yung water system ng Marawi because of the siege. No? So, unti-unti po natin rin dyan at ako po yung natutuwa at tinutulungan po tayo rito ng Armed Forces of the Philippines na dito po si Secretary Teodoro at inuumpisahan at pinapabilis po natin na matapos yung bulk water supply project ng Marawi that will cater to yung mga residente po ng Marawi City. Of course, isa po natin tinututukan dito ay yung kuryente po, yung how we will be able to restore yung kuryente po dyan sa Marawi and hopefully, it is now a work in progress. Hopefully, by the next 4 or 5 months, marirestore na po totally yung kuryente sa Marawi. Pangatlo, dahil po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, tinututukan po rin natin yung housing needs ng ating mga kababayan doon. Ongoing po yung mga housing projects natin doon. In fact, recently, bumisita po yung ating mahal na Pangulo sa Marawi. This was before the SONA of the President. At meron po siya mga direktiba na binitawan doon at ako po yung natutuwa na lahat po ng mga ahensya na nabigyan po ng direktiba ng ating mahal Pangulo ay tumutulong po ngayon para itulak ng unang-una, mabuksan po yung mga eskwelahan doon. So in the next few months, we'll be opening up yung mga school buildings po natin ginagawa ngayon. Meron na pong konting kulang doon. This will house mga more or less 10,000 students, Yusek Claire, no? 10,000 students na ito yung more than 200 classrooms. So pag natapos po ito pong ating mga bata na nag-aaral. Ngayon po nakahouse sila sa mga temporary learning centers. Doon po ito sa mga lumang mga palengke. Doon po sila nabisita po natin ng ating mahal na Pangulo ito.
At ang nagbigay po siya ng direktiba na dapat matapos kagad itong mga school buildings na to at para mailipat natin itong mga estudyante natin. Isa rin pong direktiba na binigay ng ating mahal na Pangulo nung pagbisita po niya ng Marawi City is dapat sabi niya ganoon, mabuksan niyo na yung Marawi City General Hospital. So ako po'y natutuwa at gusto ko pong paabot sa ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga kababayan sa Marawi na in the next few days the President will be inaugurating yung Marawi City General Hospital kasi kailangan po ng hospital dito. Ito po, initially, this will be manned by the Department of Health kasi medyo may kulang pa pong mga requirements na dapat pong gagawin ng local government unit of Marawi, but ultimately, this will be turned over to the local government of Marawi. But initially, in the interim, ito po ay patatakbuhin muna ng Department of Health. Diniscuss ko ito po sa ating mahal na secretary, si Secretary Ted. Nag-commit naman po siya na, in fact, in the next few days, magkakaroon po kami ng dry run para ma-inaugurate na ng ating mahal na Pangulo itong hospital. Now, ito naman pong mga ibang mga proyekto, mas inaasahan po yung mapapabilis po ito dahil ito nga po, ito'y hawak na mismo directly supervised by the Office of the President. Ayos si Claire. Yeah, thank you po, Sec Pangandaman. And maganda pong balita yan dahil 2017 pa po naganap yung tinatawag nating Marawi Siege. Pero ngayon po talagang pinabibilisan ng Pangulo natin para ma-rehabilitate at makabalik na talaga yung mga kababayan natin dito sa Marawi. Thank you po, Secretary Pangandaman. At sa usaping droga naman, para sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang susunod na pahayag ng Pangulo. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli noong nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Director General Neres, payapa at bloodless itong drug war ng ating Pangulong Marcos Jr. Paano naman nangyayaring halos mapantayan na ang sumatotal na huli ng nakaraang administrasyon? Nasa kalahati pa lang tayo ng termino. Ano ang iba sa ngayon na ginagawa ng PIDEA? Thank you. Thank you, Ma'am Claire. Yes, Ma'am Claire, ang estratehiya ng ating administrasyon ngayon ay pinaigting doon sa dating estratehiya ng ating administrasyon, yung nakaraang administrasyon. Ngayon, naka-emphasize po yung human rights, yung respect ng human dignity sa pagsagawa ng operasyon laban sa droga. At ito ngayon sa ating enhanced anti-drug strategy po ngayon. Noon, anti-drug strategy. Ngayon sa administrasyon ng ating presidente ay enhanced anti-drug strategy. Enhanced dahil po, ito po ay ina-emphasize ang human rights ng ating mga kababayang Pilipino. At ito ngayon yung ino-observe lahat ng ating mga law enforcement agencies na nagsasagawa ng anti-drug operation. Dito ngayon tayo sa kung bakit halos mapantayan na ng ating administrasyon yung accomplishment o kaya yung mga nahuli na droga noong mga past administrations. Ito po ngayon ang datos po, ang value po ng droga na nakumpiska ngayong first 3 years ng administration na ito ay umabot na ng 82 billion. Samantala yung mga nakaraang administrasyon, sa 6 years, ang pinakamataas lang yung nakaraang administrasyon na 91 billion. So, kunti na lang yung diferensya ng ating administrasyon ngayon para mapantayan o mahigitan pa ang nahuli na droga ng mga past administrations. At ito ngayon ay ang resulta ng ating enhanced anti-drug strategy ng ating administrasyon ngayon. Sa enhanced anti-drug strategy, ito po ay 2 component po ito. Yung supply reduction at saka demand reduction. Sa supply reduction po, naka-emphasize po ito na ang mga targets dito ay mga big drug lords, mga talagang high value targets. At dahil sa estratehiya
ng ating administrasyon ngayon, ito ay napaigting ang samahan ng mga law enforcement agencies laban sa droga. Ito po ay nagdulot ng magandang samahan, kooperasyon ng ating law enforcement agencies like the PNP, the NBI, the Coast Guard, even the PPA, the Bureau of Customs, and of course, ang ating AFP. So, ito ngayon yung resulta ng enhanced anti-drug strategy na ang bunga ng ating effort sa supply reduction ay nakahuli ng the first 3 years ng ating administrasyon ng 9,686 high-value targets as compared doon sa past administration na doon sa first 3 years nila ay nakahuli lang ng 7,754 HBTs or high-value targets. So kung titignan natin, mas mataas mas marami ang nakuha ng ating administrasyon ngayon sa first 3 months na paghuhuli ng mga high-value targets kaysa mga past administration. Kaya ito po ang explanation kung bakit ngayong first 3 years pa lang ay halos mapantayan na ang ating administrasyon nung mga nahuling droga nung mga past administrations during their 6 years term compared to the 3 years pa lang ng ating Pangulo. Magandang balita po yan. So ngayon po yung 9,800 something... 656 po. Oo. Na high value target na nahuli po, nakademanda na po ba ito? Oh yes po. At yun po yung ating kwango. Ito po ay standard operating procedure sa lahat ng law enforcement agencies po na pagkayan may operation, may huli, ay kailangan ay isang guni sa departamento ni Secretary Boying Remulla para yan ay umusad. At isa pa po doon sa demand reduction po naman. Ang demand reduction, ito po yung whole of the nation approach na doon sa pagbaba ng demand ng droga. At ito ay tulong-tulong yung mga TESDA, nandyan na rin yung ED, at saka DepEd, at saka lahat-lahat, DSWD. At ito ngayon, ang focus po nito ay para bumaba ang demand. At mababa ang demand dahil ang mga kababayan natin ay aware na. Alam na nila yung masamang dulot ng droga. Ayun po naman yung pakay ng demand reduction. Pero ang aming pong pakiusap, ito po laban sa droga ay hindi lamang po obligasyon ng ating gobyerno. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Responsibilidad po nating lahat. Maraming salamat po. Thank you. And of course, maliban dyan, nakademanda na. Pero syempre, malaki pa rin ang obligasyon ng state prosecutors, ng public prosecutors, para talaga sila ay maparusahan. Kasi minsan, syempre, sir, pag high value target, magagaling yung mga lawyers niyan. Kaya na po, yan na po sa kagalingan na po yung EOG. Thank you po. Thank you. At muli, maraming salamat, DG Neres. At para naman sa National Security Council, ang libo-libo mga nag-alsa dati laban sa pamahalaan, nagbagong buhay na at nagbabalik loob na. Tinataguyod natin kasama ang kanilang pamilya. Katuwang ang pribadong sektor, pinapaunlad din natin ang kanilang pamayanan at naglalatag tayo ng mga daan, patubig at marangal na hanap buhay. Secretary Anyo, kumusta naman po ang kalagayan ng mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang pahayag? Maraming salamat, Yusek Claire. Unang-una, yung tagumpay na ito o milestone ay ating nakamit dahil sa whole of nation and whole of government approaches sa pamamagitan ng National Task Force to End the Local Communist Armed Group. Ang NTF-ELCAC na mismong pinangungunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong NTF-ELCAC ay isang interagency task force na binubuo ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, local government units, pribadong sektor, pati mismo yung mga tao sa komunidad. Kaya binibigyan din po natin ng pugay yung ating mga LGU executives, no? Yung ating mga governors, mayors, at barangay captains. At ang layunin nito ay pugsain ang armadong pakikipaglaban, bigyan ng lunas
ang nagiging ugat ng insurhensiya o rebellion at bigyan ng bagong kinabukasan ang ating mga former rebels at siguraduhin hindi na makakabalik ang insurhensiya sa ating mga liblib na lugar. At sa pakikibaka, na armadong pakikibaka, karamihan po ng mga naging miyembro dito ay nalinlang lamang. Kaya binigyan natin sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay mula July 2022 hanggang May 2025. A total of 7,586 rebels po ang nag-surrender. At ito ay binigyan natin through the enhanced local comprehensive local integration program. Naglaan tayo ng 384 million at binigyan natin sila ng cash assistance, assistance for livelihood, pati sa kanilang tirahan, seguridad, at even training sa TESDA para ma-prepare sila sa bagong buhay nila. No? At hindi pa riyan, mayroon tayong amnesty program ang kasalukuyang ipinapatupad ng National Amnesty Commission. Sa ngayon, meron tayong 2,936 applicants. At kapag ito ay maproseso natin, lahat ng mga naging kaso nila, mabubura yan. No, talagang mabibigyan na sila ng panibagong kinabukasan. So ito yung mga programa natin sa mga libu-libong nag-surrender na ngayon ay kasama na natin. In fact, nagkaroon sila ng national organization, yung Buklod Kapayapaan Foundation Incorporated. Sila ngayon ang nagbibigay ng gabay sa mga bagong nagsusurrender. Binibigyan natin ng asistansya para makapag-prepare, magkaroon sila ng trabaho, and at the same time, maging self-reliant later. Now, nabanggit ng Pangulo, meron pang ibang mga binigay natin para mapaunlad ng kanilang kabuhayan. Papasok po dito yung ating barangay development programs na kung saan ito ang cornerstone ng community development. Ito ang sinasabi nating lunas, solusyon sa ugat ng insurhensiya. Mula 2021 hanggang 2025, meron pong total na 4,830 barangays na na-cleared natin. Ito ang binigyan natin ng suporta ng BTP programs. 7,700 projects ang ibigay natin, 5,436 na ang nakumpleto. Ang iba ay malapit na rin makumpleto. At itong mga projects na to, ito sa mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas, o yung mga laylayan. At masasabi natin, umabot ng 38.2 billion ang na-allocate ng ating pamahalaan. At dahil dito, nakapagpagawa tayo ng 1,711 kilometers na farm-to-market road, 793 classrooms, 1,711 na sanitary and water system, at saka 6,160 families na nabigyan ng kuryente, at about 15,000 na street lights. Sa kabuuan ay 13 million na ating kababayan ang nakikinabang dito. At itong mga lugar na ito ngayon, ang mga mismong taga-barangay ang pumili ng kanilang projects na dapat isagawa sa barangay. At ito ngayon ang sasabihin natin na mga social services, infrastructure na makapag-boost sa economic development para ma-attract yung mga investors. At sisiguraduhin natin na patuloy ito sapagkat meron tayong in-approve ng Pangulo na National Action Plan for Unity, Peace, and Development. So dito na tayo magtutuon ngayon para siguraduhin natin na unity para sa mga nagbalik loob, peace para siguraduhin natin na ang mga lugar na ito ay hindi na mababalikan ng mga armado, at development para magkaroon ng magandang buhay ang ating mga kababayan. Ito ay tuloy-tuloy na gagawin sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos bilang ng NTF LCAC. So, napakaganda. Dahil dito, ang ating armed forces ay makakatuon na sa external defense. Ang mga lugar na ating sinasabing mapayapa na, pwede na pangunahan ng Philippine National Police ang pagpapamaintain ng peace and order. So, ibig sabihin yan, tahimik na ang ating Pilipinas. Yung dating 89 guerrilla fronts, ngayon ay wala ng aktibong guerrilla fronts sa ngayon. At
mabibilang mo lang sa daliri ang natitirang armado, siguro, no? Sa ating huling tala, ito ay nasa 901 at 731 firearms. Bilangin mo yung barangay sa buong Pilipinas, 33,000 barangay. So halos wala na, no? Pero bibigyan pa rin natin sila ng pagkakataon magbagong buhay. Bukas ang ating pamahalaan para sila ay bumalik at bibigyan natin ng panibagong pag-asa. Doon naman sa mga puting area o sa mga white area na nagkakaroon pa rin ng mga recruitment effort, no, sa eskwelahan, sa komunidad, sa online, sa indigenous people area, andyan pa rin po yung ating mga iba't ibang ahensya para siguraduhang matigil na itong ginagawang panlilinlang ng mga armadong CPP-NPA. Napakagandang balita niyan. Magandang kinabukasan para sa mga nagbabalik loob. Pero sir, tanong ko lang, Secretary Anyo, dati po kasi yung NTF-ELCAC, parang hindi maganda yung imahe sa pang-aabuso sa red tagging. Tayo ba ngayon ay hindi na dapat mangamba na may ganito pa rin klaseng pag-tagging na abuso? Well, una-una, misnomer kasi yung sinasabing red tagging. No? Wala tayong ginagawang red tagging sapagkat una-una, wala naman sa batas yan. Pangalawa, hindi natin yan palisiya. Ang nangyayari, merong mga dating rebelde na nag-surrender, nagbagong buhay na, sila ang nagbibigay at nagpapaliwanag kung paano nalilinlang ang ating mga kababayan sa mamagitan ng mga front organization. No? Yung mga legal na organization, pero ito pala ay kasangkapan ng CPP, NPA, NDF. So sila ngayon ang naghahayag ng katotohanan. Siyempre, may mga tinatamaan dito. At ito yung nagkikriticize at kung ano-ano yung mga sinasabi, samantalang ang mismong mga kasabahan nila mismo ang nagbuking o nagbigay ng patotoo kung ano talaga ang ginagawang panlilinlang. So, sabi ko nga, hindi yan natin policy. Hindi nyo maririnig na nagre-red tagging tayo. Pero tayo naman ay bukas sa lahat ng katotohanan, bayaan natin maghayag yung mga dating nagrebelde. Dahil nice din nilang maliwanagan yung iba pang natitirang kasama nila at makapagbagong buhay din. Yan din po talaga ang gusto na marinig, Secretary Anyo. Salamat po. Mabilis na aksyon. Ito ang isa sa naging direktiba ng ating Pangulo sa ating kapulisan. Sabi niya, kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Bakit naging mahalaga ang pagronda ng mga pulis? Hindi ba sapat na sila ay nasa kanilang mga outpost at nag-aabang ng tawag? Lieutenant General Okubo. Salamat po, Ma'am Claire. No? Ang programa po ng ating PNP, mic test. Ito pong mabilis na serbisyo para sa bayan. At inayos po niya ang aming PNP Command Center. Inayos po niya ang mga regional command centers, ang aming radio trunk line system, inayos po niya. At pinagana po niya at inayos din ang 911 system para po maabot ang mabilis na serbisyo. Ito ay pinapractice namin palagi, araw-araw. At pag kayo tumawag sa 911 sa kahit anumang banda ng Pilipinas, i-connect kayo ng aming mga PNP operators, PNP personnel. At sasagutin po ng mga police stations na doon po kung saan nangailangan ang mga response na ito. Sa araw-araw po namin pag-practice doon po sa data ng aming Directorate for Operations, may mga major cities na nakakaabot na ng 5-minute response. And meron din pong mga 7-minute response at may 10 minutes. Pero may kasabihan po dyan na constant practice will make it perfect. At of course, may mga bagay din na medyo kailangan i-solve dyan, gaya ng ang kakulangan ng radio, kakulangan ng sasakyan. But sa huling panayam po with our SILG, bibili po ng karagdagang motorsiklo at masakyan para po sa pagtugon sa mga positive response na yan. Kung gusto po nating testingin, kailangan po natin din ng command center. Dial 911 lang po at tutugon po ang aming mga PNP operators and i-connect nila sa respective police stations at abutin po namin yung 5-minute response na programa po ng aming Chief PNP. Dahil nung siya po ay director ng Quezon City Police District, naabot po niya at nagawa ang programang ito, ang 5-minute response. Actually sa Quezon City, 3 minutes response ay responsive na po ang ating mga kapulisan para po sa kapakanan ng ating mga bayan na nangangailangan po ng tawag
at assistance sa ating kapulisan. Maraming salamat po, General Ocobo. Pero kung nanonood po kayo mga balita, meron pong ibinalita tungkol sa mabilis na pagresponde ng polis kasi po nagro-ronda sila. May ninakawan na motorsiklo, pero dahil nandoon po yung kapulisan, nakuha po agad nila yung motorsiklo at mabilis po sila nakaresponde. Tama po yan, Madam Claire, dahil yung mga police outposts, inabolish na po namin. Mas pinaktis namin na nandyan sa mga kalsada na ang ating mga kapulisan. Meron po nga kaming slogan, huwag nyo nang hanapin ang ating mga kapulisan sa kanilang mga outposts o presinto. Sa telepono pa lamang ay nandyan na po kami. Mas nakikita po kasi natin na pag ang mga kapulisan ay nasa labas at nagro-ronda at meron silang tinatawag na concentric ring of circle of jurisdiction, naabot agad nila yung mga tawag na police assistance na dumating sa kanilang mga radio at telepono. And at the same time, sa mga immediately na nangailangan ng police assistance at napadaan o nakikita nila nagro-ronda ang police, natatawag po nila, napupuntahan nila agad. Kaysa po, pupuntahan pa at hanapin ang ating mga police outposts o mga presinto. So in other words, General Ocobo, hindi kayo naniniwala na hindi na epektibo yung police visibility at kailangan na lang ng mga robot daw yata ang gumagana sa labas? Pwede naman po yun, Madam Claire, kung tayo ay mabigyan ng magandang teknolohiya, gaya ng mga CCTV, mga drone, mas mapaigting natin nakikita ang lahat ng mga bagay na nangyari sa ating mga lansangan, komunidad. Pero kailangan din po natin ng napaka-epektibong command center para po ma-monitor lahat ang mga lansangan natin at pwede nating hindi na deployan. Naka-ready lang po ang ating mga kapulisan para rumisponde sa loob po ng 5 minuto. Yan. Maraming salamat, General Ocobo. Napatunayan natin, pati sa mga news, na kapag rumoronda, mabilis ang aksyon. Ayan, maraming salamat sa ating mga panelists. Ngayon po ay babasahin natin ang ilang mga questions mula sa mga estudyante. Okay? Ang nandito po ay mula sa San Juan National High School at ang unang katanungan ay mula kay Carlene Gabion. Nasaan si Carlene? Ayun, si Carlene. Naku, Carlene, mukhang kailangan nating susian si Secretary Gibo sa tanong mo. Okay? Secretary Gibo, kung sinasabi pong friend to all, enemy to none ang polisiya ng ating foreign relations, paano ito ipinapatupad sa harap ng patuloy na panggigipit at militarisasyon sa West Philippine Sea? Maliwanag ang utos ng ating Pangulo na tayo ay friend to all dahil hindi tayo nakikipag-away kahit kanino man. Ngunit ang pagkakaibigan, tulad din ni Carlene, ilang taong ka na ba? Okay, pag abot mo ng 18, kami manliligaw sa'yo. Katulad din ng kaibigan, love is a two-way street. Kaya makikipagkaibigan ka, ngunit kailangan galangin din ang pagiging kaibigan mo. Ngayon, ang sinasabi ng ating Pangulo, bukas tayo, basta ang pagkakaibigan ay base na kinikilala ang ating mga karapatan, ating kasarinlan, at hindi inaabuso ang likas na kabaitan ng Pilipina at ng Pilipino para mga abuso, lalong-lalo na kung ang ikinakalat o ang itinutulak ay walang basihan. Kaya ang leksyon, pagka may manliligaw sa iyo, Carlene, ganun din, suriin mong mabuti kung ang intensyon ay kapuri-puri at karapat-dapat sa iyo bilang dalagang Pilipina. Kailin. Wait na, meron? Yung nanay niya nanonood. Well, anyway, Secretary Gibo, mukhang na-practice ko yan noon. Bilang dalagang Pilipina. Oy! Ayos ah. Teka, may dalagang Pilipina talaga dito sa tabi natin. Ito po, another question from May Awitin. Nasaan si May? Ayan. Okay? Secretary Anyo, paano niyo po nasabi na ang nag-alsa noon laban sa pamahalaan ay tunay nang nagbabalik loob? Pakiulit. Ang Miss Universe kasing tanong to eh. Paano niyo po nasabi na ang nag-alsa noon laban sa pamahalaan ay tunay nang nagbabalik loob? Una-una, nakikita natin yung sincero sa kanyang loob talaga na magbalik loob. Una-una,
Alam mo kasi dyan sa Kilusan, no? Meron tinatawag dyan na, na coercion, na kapag naging miyembro ka ng partido, sasabihin nila na kamatayan lamang ang pwede maghiwalay sa'yo at sa partido. So, ibig sabihin nun, pag nag-surrender, kasama na yung peligro sa buhay. Kaya mabigat na desisyon para sa isang miyembro ng armado sa pag-surrender. At yon ang binibigyan natin ng paliwanag sa kanila sapagkat hindi totoo na kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa kanila sapagkat marami nang nag-surrender pero hindi sila namatay. Nagkaroon sila ng magandang buhay. At sa mga programang ginagawa natin, ay nakikita rin natin, na-obserba natin yung kilos nila at galaw nila at talaga napapatunayan na sincero sila. Kasama, lalo na pag sila ay nagbagong buhay na, pag surrender nila, kasama yung pamilya, yung magulang, sa paghanap ng ugnay na dito sa government kung paano sila makapag-surrender. Meron pa rin mga ibang ilan-ilan na bumalik sa Kilusan pagkatapos pag-surrender. Pero abot-abot ang pagsisisi na nangyari. Sapagkat ang nangyari ay namatay lamang sila sa mga enkwentro. No? Katulad nung nakaraang linggo, nagkaroon ng enkwentro sa Masbate. 7 NPA ang nasawi dito sa enkwentro sa Masbate laban sa Armed Forces of the Philippines. Sayang ang buhay nila. Mga bata pa naman ito. Kaya nga lalo na ang mga nakikinig sa atin dito ay mga estudyante, kailangan ay maging maliwanag ang pag-iisip natin at doon lamang tayo sa kung ano ang totoo. Salamat, Secretary Anyo. Secretary John Vic or Secretary Gibot, ito po ang katanungan. Kanina na pag-usapan natin kung ikaw'y nililigawan or meron kang boyfriend. Ito po bang nag-aalsa baluta na asawa? Paano niyo malalaman kung totoong nagbabalik na tunay na asawa? Kung nahuli mo minsan, pwede mong patawarin. Pero kung umulit pa, huwag mo na pagkakatiwalaan dahil ikaw na may pagkukulang pag pinagbigyan mo uli. Salamat, Secretary Gibo. Ako, ang payo ko sa mga lalaki, sa mga kalalakihan natin dito, mabuti nang bumili kayo ng mapagpatawad kaysa mabait. Para klaro, no? Umili kayo ng sundalo. Mapapagkatiwalaan. Sige na rin, pulis na rin. Pwede na. Si General Browner, totoo po ba mapagkakatiwalaan ng mga sundalo? Nako! Siya ang number 1 na talagang ehemplo ng matipunong mapapagkatiwalaan. Ang asawa niyan, mapagpatawad talaga. Parang may ibig sabihin yun. Hindi, lagi kasi nasa duty, nawawala lagi. Ayan, nako. Sige po. Para sa PIDEA. Okay? Ito po, sir. Nasaan daw po, okay? DG Neres. Saan daw po napupunta ang mga nakumpiska na droga? Yes, Ma'am Claire. At isa nagtanong po doon, ang lahat po ng droga na nakukumpiska ayon sa batas ay kailangan sirain po natin. At ito ngayon, ang yung requirements kung bago natin sirain, ito kasi pagka tayo ay nakahuli ng droga at may naaresto, kailangan pa natin mag-file ng kaso. At hindi natin pwedeng sirain yon kung wala yung court order, yung order ng court para i-destroy yung nakuhang droga. Kung naman droga na sabihin natin walang nahuli o kaya sinurrender lang sa mga law enforcement agencies, ang kailangan lang po yun para masira natin, sirain natin, ay sertifikasyon lang na galing sa PIDEA. At yun po ang ginagawa ng ating PIDEA, yun po ang ginagawa namin in coordination with other law enforcement agencies like the PNP at saka yung NBI dahil ang PNP at saka NBI meron din silang mga laboratories. At ngayon, with close coordination, with great coordination with other law enforcement agencies, dumadating po yung lahat ng mga nakumpiskang droga ng law enforcement agencies sa PIDEA at obligasyon ng PIDEA ayon sa batas na sunugin o sirain yung mga droga. At ito ay nangyari nung mga nakaraang buwan na kung saan ang PIDEA at sinaksihan nyo, nandun ang ating Secretary John Vic Remulla at ang ating mahal na Presidente, sila po ay nasaksihan nila kung paano sirain ang droga.
At meron pa ulit kaming sisirain sa mga susunod na weeks, itong weeks na to and next month. Kasi kailangan sirain natin ito para wala na yung temptation na ibalik pa doon sa ating lansangan. At ito ay ayon sa batas na dapat sundin ang nakalaan sa batas na lahat ng mga kukuhang droga ay dapat sirain. Ma'am, padagdag lang po doon. Yes, Section Vic. Yung dati po naging sanayan, basta po makakuha ng droga, nire-recycle sa market. Kaya hindi nag-iiba ang presyo ng droga. So yung anong po pasok, ganun pa rin. Ngayon po, may sistema na within so many days ay may destruction kagad. Wala na pong recycling ng drugs ngayon sa Pilipinas. Magandang balita yan. At mukhang nawala na rin ang Ninja Cups. Ano na po? Nawala na rin ang Ninja Cups. Nawala na po. Ayun ang sinigurado namin. Napakagaling po ng ating kampiyon na si Nick Torre na sinisigurado niyo po na wala ng Ninja Cups. Salamat, Sec. John Vic. Yung kanina palang tanong patungkol sa kung nasaan yung nakumpiska na droga ay mula kay Maria Angelica Arellano. Ayan, si Maria Angelica Arellano. Sa kanya po galing yung tanong. At least alam niya na kung sino siya. Ma'am, talaga within so many days, sa Kapas po, laki ng isang, gano'ng kalaki yun, sir, yung destruction facility natin? Yung incinerator. Yung capacity po nun, sir, is aabot ng mga 10 tons. 10 tons. Ano po yan? Kung under 700 degrees of heat, hours, ginigiling po talaga yung drugs na yan. Tapos it takes another 12 hours to cool down. Tapos titignan yung abo, itetest ulit sa laboratorio kung may drug component pa siya. So it's a very thoroughly scientific drawn process na sisigurado namin na madidestroy talaga lahat ng captured drugs. Bigyan lang natin ng konting minuto sa Sec. John Vic. Pakipaliwanag po yan. Kasi po, di ba lumabas po sa news, ito'y positibo na droga. Nung sinunog, after sunugin, sinabi, hindi na siya positibo sa droga. Yung ibang mga fake news peddlers, tinitwist po yung kwento. Pakiliwanag nga po yan, Sec. John Vic. Siyempre po, under extreme high heat, 700 degrees. 12 hours po, gigiling yan. Iikot po yung parang tumbler ho siya na mainit. After 12 hours of intense heat, magiging abo na lang yan. The chances of there being methamphetamine still, molecules lang ang hinahanap natin, after 12 hours is almost zero. Pero tetestingin pa rin natin yun. So, it came in positive, may videos tayo na nag-positive siya sa mga vials, nilalagay doon, at after yung ash test, it comes out negative. Kasi sabi nilang, wala kami nilagay na drugs on. Next time, sumama kayo, at kung gusto nyo makita talaga lahat ng proseso, it is open to the public para makita nila, open to scrutiny. Yes, TG Neres. Ma'am Claire, tama po yung kan po. Kasi po yung kan po, lahat ng mga klase ng yung shabu or even cocaine, ang kaya lang nilang sustain na heat is hanggang 300 degrees Celsius lang. Kaya yung doon sa destruction facilities sa Tarlac, yun po ay umaabot ng 750 Celsius. And after na maging abo yan, yung mga chemist po natin, itetest ulit on the presence of methamphetamine o cocaine, yun po yung proseso. Para masigurado natin na totally useless yung ashes na po doon. Yun po yung doon. At sabi nga ng ating secretary ng SILD, si Sir John Vic, you are welcome. At meron ulit kaming destruction po, mga second week of August. Ilang kilos? 2.5 tons ang nakakuan po para destruction this coming August. Actually, sir, gusto kong pakumbidan yung sa pagsusunog, yung isang journalist. Ibubulong ko sa inyo. Naman susunugin. Hindi pwede sunugin yung... Hindi yung journalist. Bawal yun. Lang natin para manood siya. Yan. Okay, kasi binibigyan twist yung kwento tungkol to. Sama mo. Pero hindi natin siya ipapasok sa... Opo. Hindi natin siya... Ibubulong ko sa inyo kung sino. Okay. Okay na po. Yun. Kuha nyo na ako sino. Okay. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Bilang pagtatapos sa session natin ngayon. May plug lang po si Sec. Gilbert. Okay, sige po. Yung sinabi mo sa akin kanina, magpo-produce po siya ng sine ng The Nick Torre Story. Naghahanap po kami ng leading man na kamukha niya. So, baka may volunteers yan. Magkano talent fee, Sec. Gilbert? Ano yan? Naka 15 million siya. So 10%, 1.5 million or 1.6 million
Dodoblehin yung para sa leading lady. Pero dapat kamukha ni Nick na talagang nag-e-eksaktuhan ng Pero itsura dapat nila. malakas din po Lahat na. mag-job. Oo. Pero isa lang leading lady, isa lang. Hindi pwede ako, sir. Maganda yung General Torre. Ako maganda po. Okay? Dalaga na hanapin na leading lady. Baka gusto niya mas sexy. Sexy naman talaga. Ay, tayo pala yung nag-uusapan. But anyway, pasensya na po, General Nick Torre, dahil wala po kayo dito, kayo po yung nagiging pulutan namin. Pasensya na po kayo. At ngayon, nais ko pong tanungin ang ating mga panelists. Ano ang aasahan ng taumbayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Very briefly, complete the sentence, sa bagong Pilipinas, blank. Sektes. Sa bagong Pilipinas, pag-iitingin namin ang alyansa para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Alyansa ng mga bayan sa buong mundo. Salamat po. Salamat, Sektes. Sek Gibo. Nasagot ko na kahapon yan eh. Iba po yung issue doon. Ngayon, good governance saka security. Okay. Sa bagong Pilipinas, lalago ang kapayapaan, prosperidad, at katahimikan, at kasarinlan. May announcement lang tayo na sana makinig ang ating mga kababayan lalo na yung sa Pacific Ocean side dahil meron tayong minor tsunami warning sa Pacific side, no? Sa lahat ng mga nasa tibing dagat diyan sa Pacific Ocean, magmula Batanes, Cagayan hanggang sa Davao. Kung merong babala ang ating mga local officials na umakyat tayo sa high ground, huwag po tayong magdadalawang isip na sumunod kaagad dahil buhay po ay maring masawi ang mga tao. No? So pakinggan po natin ang ating mga local officials. Kina pa po namin dinidisseminate ito, ngunit gagamitin ko na itong okasyon na to upang magbabala na may possible tsunami warning tayo, malalaking alon sa Pacific Ocean. Salamat po. Yan ang maagap na bagong Pilipinas. Po, Secretary Gibo, at doon po sa mga kababayan natin, wag na po kayong magdalawang isip, wag masyadong pasaway. Pag may announcement po ang mga lokal na official po natin, sumunod na po tayo. At Sec John Vic. Sa bagong Pilipinas at sa mga abangers, within 1 day before, alam niyo na kung walang 5 minutes, darating na ang pulis, bumbero at ambulance sa inyong bahay kung may emergency kayo. Maraming salamat, Sec John Vic. Sec Anyo. Sa bagong Pilipinas, ang lahat ng ahensya sa ilalim ng NTF-ELCAC ay pananatilihin na walang karahasang magaganap anumang panig ng ating bansa upang magkaroon ng pagkakataon sa ating economic development. At sa NTF-WPS naman, sisiguraduhin natin na patuloy ang pagbabantay sa West Philippine Sea, ipagtatanggol ang ating teritoryo, at poprotektahan ang ating sovereign rights, ang ating EEZ, sapagkat ito ay ating karagatan, ito ay ating kinabukasan. Thank you po. Sec Pangandaman. Sa bagong Pilipinas po, makakaasa ng ating mga kababayan sa Marawi City na mapapabilis po yung ating rehabilitation dyan sa Marawi City at ating pong tinitingnan dito, mabigyan po natin sila ng sapat na kabuhayan para po masustain natin yung efforts dyan sa Marawi City. Maraming salamat po. Thank you po. DG Ernesto Perez. Sa bagong Pilipinas po, bawal ang tamad, nakasimangot, at korap na public officials. Sabi po na ating mahal na Pangulo, sa mga korap na public officials, mahiya naman kayo. Sa ating mga kababayan, wag na po nating antayin mahiya sila dahil marami pa rin pong mga korap public officials na walang ya. Isumbong po niyo sila, iarta po niyo sila at makakaasa po kayo na isang mabilis at magandang serbisyo publiko. Maraming salamat po. Maraming salamat, DG Perez. Secretary, or rather, DG Neres. DG Neres. Thank you, ma'am. Sa bagong Pilipinas, asahan niyo ang pinaigting at malakas na droga para sa at masayang Pilipinas. Thank you po, DG Neres. General Okubo. Sa bagong Pilipinas,
Ang gusto ng pulis, maabot po namin yan sa programa ng aming Chief PNP, the 5 Minutes Response System. Thank you po. And of course, General Romeo Browner Jr. Sa bagong Pilipinas, kayo po ay makakatulog ng mas mahimbing dahil ang inyong mga sundalo ay gising at alerto upang depensahan ang ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa at sumama sa atin sa 2025 Post-SONA Discussions. At syempre, maraming salamat sa nagpatuloy sa atin dito sa makabagong sanuan na National Government Center. Maraming salamat po, Mayor Francis Zamora at sa buong LGU San Juan. Mabuhay ang San Juaneños! Ang pag-unlad ng ating bansa ay tunay na hindi lang hawak ng mga nakaupo sa gobyerno. Ang bawat individual po ay may ambag din para makamit po natin ang pangarap nating maayos at masaganang bagong Pilipinas. Ika nga ng Pangulo, dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Muli, ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 Post-SONA Discussions. Maraming salamat po.